Parang hindi kamay ng Kim Pao ang mga picture na yan, Miss Grace. Kasi yung kamay ng lalaki, kung napapansin mo, ay may silver bracelet at tungkol sa promotional video ni Paolo. May Kim Pao vlogger ang nagtalakay dyan. Kilala na siya, Miss Grace. Si Chika Patrol, talagang pinagmasdan niyang mabuti ang video. Sabi niya parang gawang AI kasi sa umpisa ng video, walang singsing na suot si Paolo at bigla na lang ito ay may singsing na suot sa gitna ng video kaya niya nasabi na AI ang promotional video. So maraming salamat po sa komento, Ginang Arlene Cathis. Tungkol naman po doon sa may suot na singsing ang mga kamay na kumakalat sa mundo ng social media. So ang sa akin lang naman, ang sa atin lang naman, kay AI man yan or totoong picture man yan mga kakimpaw, mangyayari at mangyayari po yan kay Kim and Paolo Abilino kasi no more diluro na po tayo. Totoo na po mga kakimpaw, nakasal na lamang ang inaantay natin kay Kim and syempre kay Paolo Abilino. Dahil alam natin mga kakimpaw na nasa tamang edad na po sila para po mag-settle down. Pero since dahil nga po sa kontrata mga kakimpaw, kaya nauudlot ang kanilang mga plano, 'di ba, sa hinaharap in the near future. Kaya bigyan natin sila ng extra time para po makapagdesisyon and para na din syempre makapag-isip-isip kung ano po ba talaga yung dapat at tamang gawin step by step, baby step mga kakimpaw na kung saan ay hindi po nila pagsisisihan sa susunod na mga taon. So maraming salamat po sa komento, Ginang Arlene Cassius. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Lunes. At unahin nating pag-usapan ang tungkol nga dito sa kaganapan kay Chinita Princess. Una nating pag-usapan ang tungkol dito sa pinost ng isang Kim Pao fan sa ex. Sabi niya, Kimi, kinikilig talaga ako dyan sa relo mo. Lalo na yung Paugi na nagbigay. Stay low-key, my fave couple, sobrang blooming ni Kim Chu kasi lahat nasa timeline ko, lahat sinasabi sobrang blooming niya. Everyday, sarap niyang panoorin. So, ganyan po talaga pag-inspire, in love, talagang nagre-reflect yan sa ating mukha and syempre sa ating skin, sa ating aura. So, makikita natin na talagang inaalagaan, binibaby ni Paolo at minamahal si Chinita Princess at deserve naman po yon ni Kim Chu mga kakimpaw. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala sa relationship at kung anong meron kay Kim and Paolo Avellino ngayon kasi very stable lang po ng kanilang relationship. Masaya, low-key, and very private lamang. So hinahayaan nilang manghula na lang or mag-guess ang mga fans kasi mas maganda nga naman po yung private, di ba? Yung silang dalawa lang po ang nakakaalam para iwas chismis na din and iwas mga bashers, mga kimpo na kung saan husgan si Kim and Paolo Avellino sa hindi naman totoo yung alam sa likod ng mga pangyayari yun. Kaya si Kim and Paolo Avellino piniprobado na lamang po ang mga bagay-bagay na nangyayari po sa kanilang dalawa na which is very maganda talaga yan sa isang relationship. Napapanatili po nila dyan mga kakimpaw yung harmony, di ba? Yung kapayapaan, di ba mga kakimpaw? At yan ang gustong-gusto ni Paolo and Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. Pag-usapan natin ang tungkol naman dito sa paghingi po ng saklolo for Kim and Paolo Avellino. So lilinawin ko lang mga kakimpaw, inihingi po ng saklolo si Kim and Paolo Avellino sa pamamagitan po ng pagboto. Ipanalo daw natin ang Kim Pao. So ito po ay reminder, sabi nga dito, the 7th BB Choice Award voting for sexiest male and female will officially open on January 15, 2026. Exclusively po yan mga kakimpaw ha. Exclusively via the VP Choice Awards app and the web voting portal. So andyan po, sexiest of the year si Chinita Princess mga kakimpaw. Nangunguna siya dyan. Iboto nyo po siya. And syempre si Paolo Avellino naman ay para sa sexiest of the year male final 20 nominee po. So nangunguna dyan siya mga kakimpaw. Iboto natin siya ha. Ipanalo natin si Kim and si Paolo Avellino. Kayang-kaya natin ito. Magtulungan po tayo mga kakimpaw. Alam kong malakas ang puwersa ng mga Kimpaw fans. So paano po bumoto? Pumunta lamang po kayo sa app
ng BP Choice Award mga kakimpaw para po kayo ay makaboto. So piliin niyong mabuti Kim and syempre Paulo Avellino. Okay? So yan po yung nasa headline natin na kung saan inihihingi po ng saklolo si Kim and Paulo Avellino para po manalo at makapasok nga po sa Sexiest of the Year. Deserve nila to mga kakimpaw kasi alam naman natin na super sexy ni Chinita Princess at hindi lang yan. Magaling din po siyang magdala ng mga damit, mga OOTD niya everyday sa It's Showtime. At si Paula Avellino, alam na rin naman natin na maganda po yung kanyang katawan dahil maintain niya ito at alaga niya po ito sa pamagitan po ng tamang pag-ehersisyo kasama si Chinita Princess. Kaya ngayon pa lang, sana po ay makipag-cooperate ang lahat. Una sa lahat, malinaw na fan-driven ang ganitong galaw. Sa panahon ngayon, malaki ang papel ng social media at online voting sa mga ganitong titulo, kaya natural lang na humingi ng suporta ang mga nominado. Hindi ito tanda ng kayabangan, kundi pagkilala sa lakas ng fandom na matagal nang sumusuporta sa kanila, mula sa projects, endorsements, hanggang sa personal milestones na pinag-uusapan ng publiko. Pangalawa, kung titignan, deserve naman talaga ng dalawang mapabilang o manguna sa ganitong listahan. Si Kim Chiu ay matagal nang itinuturing na hindi lang maganda, kundi may charisma, confidence at elegance na tumatatak sa masa. Si Paulo Avellino naman ay kilala sa kanyang misteryosong appeal, lalim ng tingin at strong screen presence. Kapag pinagsama mo pa sila, nagiging power couple energy ang dating, kaya hindi nakakapagtaka kung bakit malakas ang hatak nila sa sexiest category. Pangatlo, ang paghingi nila ng saklolo ay nagiging fun at light moment para sa fans. Para sa marami, parang itong invitation na makilahok, makisaya at ipakita ang suporta. Parang isang laro na sabay-sabay ninyong tinatarget ang panalo. Dito, mas lalong umiinit ang engagement, voting drives, hashtags, reposts at creative fan content. Dagdag palito, may mas malalim ding epekto ita sa branding nila. Ang ganitong recognition ay hindi lang tungkol sa physical na anyo, kundi pati sa overall appeal, personality, professionalism at impact sa industriya. Kapag malakas ang boto at suporta, mas tumitibay ang posisyon nila bilang top-tier celebrities na may solid fanbase. Sa huli, kahit manalo o hindi, ang pinakaimportante ay malinaw na buhay ang suporta ng publiko kina Kim at Paulo. Ang saklolo na ito ay simbolo ng koneksyon nila sa fans. Isang patunay na hindi lang sila hinahangaan mula sa malayo, kundi aktibong sinusuportahan sa bawat laban na sinalihan nila. At para sa Kim Pao fans, bonus na lang ang titulo. Ang tunay na panalo ay ang sama-samang kilig at pagkakaisa. Hindi naman bago sa show business na ang mga artista ay humihingi ng suporta kapag may online voting o public polls tulad ng Sexiest of the Year. Sa halip na tingnan ito bilang papansin, mas nakikita ko ito bilang pag-acknowledge sa lakas ng fandom ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Ibig sabihin, alam nila na may mga taong handang sumuporta at makisabay sa kanila, at maganda iyon. Bukod doon, may kilig factor talaga lalo na sa Kim Pao fans. Kapag sabay silang nasa iisang kategorya o parehong humihingi ng saklolo, parang hindi lang individual voting ang nangyayari, kundi team effort. Mas nagiging buhay ang fandom, mas dumadami ang interactions, at mas tumitibay ang samahan ng fans. Makikita rin dito na kampante sila sa imahe nila. Ang pagiging sexiest ay hindi lang tungkol sa itsura, kasama rito ang confidence, dating, personalidad at kung paano sila dalhin ng publiko. Pareho itong meron kina Kim at Paulo, kaya natural lang na subukan nilang lumaban at mag-enjoy sa proseso. Sa kabuuan, wala akong nakikitang negatibo sa balitang ito. Isa lang itong masayang ganap sa gitna ng maraming seryosong issue. Para sa fans, dagdag saya at kilig. Para kina Kim at Paulo, dagdag exposure at koneksyon sa supporters. Kung tutuusin, panalo na sila kahit anuman ang resulta. Sa unang tingin, ang balitang ito ay parang simpleng fan service lang. Pero kung lalaliman natin, marami itong ipinapakita tungkol sa estado ng kanilang kasikatan, impluensya at relasyon sa publiko. Ang paghingi nila ng saklolo ay hindi senyales ng panghihingi ng validation, kundi isang malinaw na pagyakap sa kultura ng fandom sa modernong panahon.
Ngayon kasi, hindi na sapat na sikat ka lang. Mahalaga rin kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mga taong patuloy na sumusuporta sa'yo. Para sa Kim Pao fans, ang balitang ito ay parang call to action. Hindi lang ito tungkol sa titulo ng sexiest, kundi tungkol sa pagbibigay suporta sa mga iniidolo nila. Nagiging mas personal ang laban. Parang sinasabi ni na Kim at Paulo na, kasama namin kayo rito. Kaya naman, mas lumalakas ang engagement. May voting drives, may hashtags, may pagbabantay ng rankings at may collective excitement na bihirang mabuo kung walang malinaw na dahilan. Kung usapang deserve, mahirap talagang questionin. Si Kim Chiu ay matagal nang may established appeal, hindi lang dahil sa ganda, kundi dahil sa confidence, warmth at relatability. Siya yung tipo ng artista na madaling mahalin ng masa. Samantalang si Paolo Avellino naman ay may subtle at mysterious charm. Hindi maingay pero ramudam ang dating. Ibang klase ang impact niya, lalo na sa mga proyektong pinapasok niya. Kaya kapag pinagsama mo silang dalawa, nagkakaroon ng kakaibang balanse ng soft at strong appeal na talagang pumapasa sa sexiest category. May isa pang mahalagang aspeto rito, branding at career positioning. Ang mga ganitong titulo, kahit pa fan-voted, ay may dalang dagdag visibility at recall. Kapag manalo o mataas ang ranking, mas tumitibay ang posisyon nila bilang mga artista na may solid fanbase at mataas na market value. Para sa industriya, malaking bagay iyon, lalo na sa endorsements at future projects. Hindi rin maikakailan na may kilig at intriga factor. Dahil sabay silang napag-uusapan, lalong napapakain ng curiosity ng publiko tungkol sa kanila, personal man o profesional. Pero sa halip na magdulot ng negatibong ingay, nagiging positive buzz na kontrolado at masaya. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi kontrobersyal, kundi celebratory. Isang patunay na sina Kim Chiu at Paolo Avellino ay nananatiling relevant, may impluwensya at marunong makipaglaro sa agos ng modernong showbiz. Para sa fans, isang pagkakataon na ipakita ang loyalty. Para sa kanila, isang paalala na hindi sila nag-iisa sa bawat laban na sinasalihan nila. At sa huli, titulo man o hindi ang makuha, malinaw na panalo na ang koneksyon nila sa publiko. May ilang mahalagang dagdag na punto pa na pwedeng tignan sa balitang ito na mas nagpapalalim ng konteksto at kahulugan nito. Una, magandang obserbahan na ang ganitong uri ng balita ay nagpapakita kung gaano nakalaki ang pagbabago sa dynamics ng showbiz. Noon, tahimik lang ang mga artista at fans na ang gumagalaw. Ngayon, mismong mga celebrity na ang nakikipag-interact at nakikisabay sa trip ng fans, kaya mas nagiging relatable sila. Ang paghingi na Kim at Paulo ng saklolo ay parang pagbura sa distansya ng idol at taga-suporta. Ikalawa, nagsisilbi rin itong stress reliever content para sa publiko. Sa dami ng mabibigat na balita araw-araw, ang ganitong klasing usapin na may halong kilig, saya at konting kompetisyon ay nagbibigay pahina. Kaya hindi kataka-taka na mabilis itong mag-trending at pinag-uusapan sa social media. Ikatlo, para sa Kim Pao fandom, ang bali-balitang inamibing testament ng solid support system nila. Hindi ito simpleng boto, simbolo ito ng pagkakaisa at disiplina ng fans. Kung maganda ang resulta, hindi lang pangalan ni na Kim at Paulo ang aangat, kundi pati reputasyon ng fandom bilang isa sa pinaka-organized at aktibong grupo. Ikaapat, may aspeto rin ito ng confidence at self-awareness. Ang pagpayag ng isang artista na sumali at humingi ng boto sa sexiest poll ay naglalahad na komportable sila sa kung sino sila at kung paano sila tinitignan ng publiko. Walang pilit, walang defensive, isang healthy na pagtingin sa sariling imahe. At panghuli, kahit matapos na ang botohan, ang epekto ng balitang ito ay mananatili. Mapag-uusapan pa ito, magagamit sa fan edits, throwback posts at future content. Sa madaling sabi, nagiging bahagi ito ng mas malaking kwento ng kanilang public image at fan journey. Sa huli, ang maidagdag ko ay ito. Ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa titulo ng Sexiest of the Year, kundi tungkol sa pakikipag-ugnayan, kasiyahan at kolektibong karanasan ng mga artista at fans. Isang paalala na minsan, ang tunay na panalo ay ang saya at samahan na nabubuo sa proseso.